Napakaganda po ng series namin sa church ngayong buwan po na ito ng Mayo, ano po, May 2026. At meron kaming 5 linggo. At ito pong 5 linggong ito mga kaibigan ay dinivide po namin sa iba't ibang klase na. Yung buong buwan po ng Mayo ay pinamagatan ko po itong The Heart of the Gospel or The Heart of Gospel. Yung week 1 po namin ay tinitlean ko po ng The Unmerited Gift. Ito po yung Exploring Grace and Faith. Tapos yung week 2 po namin ay The Judge's Verdict. Ito po yung Righteous Through Justification. At yung week 3 po namin na Sunday, yung The New Birth, A New Heart in Regeneration. At yung week 4 ay yung The Journey of Holiness, Growing in Sanctification. At yung week 5 po namin, yung last week ng Sunday, ang Our Eternal Hope. Yan po. So, ngayon, gusto ko pong i-share sa inyong lahat yung aming mensahe, yung preaching po ng Lord sa aming lahat. Sa mundo po natin ngayon, wala na talagang free, ano po. Pero alam niyo po ba, ako po mahilig kasi ako sa mga free. Pag nag-grocery kami ng misis ko, ang lagi kong tinitingnan kapag nasa, nasa pile na ako ng grocery, yung mga naka-display po, tinitingnan ko lagi may mga free, may free na, free. Lalo na Christmas, yung Ladies' Choice na free, na may free siyang BioKeep, Lock and Lock, tapos, may free din na Bear Brand, may free na tumbler. Ang hilig ko po kasi sa mga ganon, ewan ko ba parang parang feeling ko makakalibre ako, pero ang totoo pala, hindi naman talaga siya libre kasi kasama siya sa binayaran mo, no? So, technically, hindi siya free dahil kasama siya sa binayaran mo. Sanay po tayo sa prinsipyo ng fair exchange o yung palitan. Kung gusto mo ng sahod, kailangan mo ng magtrabaho. Kung gusto mo ng mataas na grade, kailangan mo ng magpuyat sa pag-aaral, di ba? Para laging may kapalit lahat ng bagay na gusto mo. Kahit sa ating mga relationships, madalas nating nararamdaman kailangan nating maging useful o mabait para tanggapin tayo ng ibang tao. Tama? Para kailangan maging mabait ka sa kapitbahay mo. Dalhan mo siya ng ulam, dalhan mo siya ng anything. Para in return, may makuha ka or may ma-experience ka na libre na maganda, na positibo. Tama? Yung mindset po na yun, it creates a heavy burden po sa ating lahat. Yung pagod na dulot ng pressure to perform, na parang kailangan lagi kang mag-perform or kailangan mo laging ma-outperform yung ibang tao. Nagkikreate siya ng pagod na dulot ng pressure na suklian, i-outgive. Dala-dala pa rin natin yung performance na mindset na ito hanggang sa Panginoong Diyos. Iniisip natin na kung magdarasal lang ako ng mas matagal, kung lagi ako magsisimba o kung magiging mabuting tao lang ako, baka sakaling tanggapin ako ng Diyos. But as we open our Bibles today, we find a truth that shatters the world's logic. Kakaiba talaga itong ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya allow me to give this proposition to you, mga kapatid. Ang sentro ng ebanghelyo na ito ay ang kaligtasan po ay isang finished work ng Diyos. Okay? Ito po ay isang libreng regalo na tinanggap sa pamamagitan po ng pananampalataya at hindi po ito isang reward na ating pinaghirapan. Since hindi natin kayang paghirapan ng daan patungo sa Panginoong Diyos, paano nga ba natin matatanggap ang regalong ito? At ano yung epekto nito sa ating buhay ngayon? To answer this, kailangan po nating tignan yung dalawang main pillars ng gospel na makikita po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, ang grace at ang faith. Sa ating major point number 1, the source of the gift is grace. Sabihin nyo nga po grace. Pakitype nga po dyan sa baba, grace. Yan. Sabi po sa simula ng ating verse, for it is by grace you have been saved. Defining grace, ang grace po ay isang unmerited favor. Ibig sabihin, pabor o pagpapala na hindi mo hiningi at lalong hindi mo deserve. Kung ang mercy ay hindi pagpaparusa sa atin kahit dapat tayong parusahan, ang grace naman po ay pagbibigay sa atin ng blessing na kailanman ay hindi natin kayang bayaran. Okay? So God's initiative, grace proves na ang Diyos ang laging unang kumikilos sa atin. Hindi niya hinihintay na hanapin natin siya. Ang humahanap sa atin ay palaging siya. Dati nga nung bagong mananampalataya pa lang po ako mga kaibigan, parang iniisip kong ganyan na kaya ako naligtas, na born again ako kasi parang nagkaroon ako ng desire na hanapin si God. Na parang ako yung naghanap kay God. Hindi po pala ganun yun. This gift, itong salvation po na to, this is not from ourselves. Sabi po dun sa verse, no? This is not from yourselves so that no one can boast. Hindi mo ito idea, hindi ko ito idea, hindi natin ito pinagplanuhan at hindi po ito o hindi po tayo ang nag-umpisa ng kaligtasan na ito. Okay? Akala lang natin na tayo yung naghanap, tayo yung nag-search, pero ang Diyos po ang nag-instill nun sa atin. Ang Diyos po ang nagbukas ng ating spiritual ears and spiritual eyes
para tanggapin po natin ang biyaya. It is entirely a product of God's loving character. Para sa ating major point number 2, the means of the gift is faith. Okay? Sabi pa sa verse, tayo po ay naligtas by grace through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith as an instrument, kung ang grace ay ang tubig na nagliligtas sa taong mamamatay na sa uhaw ngayong init ng panahon talaga natin, ang faith naman po ay ang baso. No? Sabihin mo nga baso. I-type mo dyan sa baba, baso. Yan. Ang baso na nagdadala ng tubig sa kanyang labi. O, di ba? Yun yung baso. Ito, I have a baso here. O, ito. Yan. Yung grace, yun yung tubig. Ito, mas malaking baso. Ayan. O, di ba? Yun yung grace, yung tubig. Ngayon, yung faith, yun po yung baso na siyang maglalapit papunta sa ating bibig. Pag umiinom na kailangan may ganun. So, okay po, maliwanag po. Faith itself doesn't save us. Dati akala natin, or minsan na naliligaw tayo na, so dahil sa aking pananampalataya, kaya ako naligtas. So, dahil sa pananampalataya natin, kaya tayo naligtas. Mga kapatid, baka na-overlook na po natin na si Jesus po ang siyang nagliligtas sa atin. Hindi po yung pananampalataya. Okay? No, i-clear nating mabuti yan mga kapatid. Ha? Si Jesus po ang nagliligtas sa atin at hindi po ang pananampalataya. Pero, ang faith, ang paraan kung paano natin inaabot at tinatanggap ang ginawa po ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? I hope that is clear sa inyo. Ang totoong faith ay higit pa sa pag-agree sa mga facts tungkol sa Diyos. No, marami kasing tao alam talaga yung nangyari sa Diyos, alam yung mga God's revelation, no, na siya ang naglikha ng langit at lupa, na alam mo yon, ang daming mga tao may alam ng mga impormasyon bagay-bagay tungkol sa Panginoong Diyos. Pero magkaibang bagay po yung pananampalataya, no? Dito na pumapasok yung trust. Yung paglipat mula sa naniniwala akong may Diyos patungo doon sa ipinagkakatiwala ko ang buhay ko sa Diyos. Magkaiba po yun mga kapatid. Magkaiba yung naniniwala ako may Diyos at saka ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa Diyos. Okay? Mahirap po yun talagang yun yung faith, ano? Yun talaga, it is the act of stopping from our own climbing patungo sa kanyang kapahingahan na siya ang may hawak sa atin, no? Alam niyo ngayon pumasok ako sa full-time ministry. Ngayon ko po talaga na-encounter. Ngayon ko po talaga na-experience na ang Diyos talaga ang Alam niyo ba, kahapon, wala akong pera di ba? Wala akong pera at hindi naman ako umaasa na may magbibigay sa akin ng pera, no? Alam ko ang Diyos kasi ang magbibigay sa akin ng pera. Sabi ko sa Lord, wala akong, as in yung pera ko, ito nakaka-amaze, ikikwento ko lang talaga sa inyo, very quick lang. So, tithes and offering na. Nakapag-tithes na ako before, nakapag-tithes na ako in the past, pero merong something in me na gusto kong i-offer sa Lord. Kaya lang, yung pagbukas ko ng pera ko, binigay ko yung 150 sa anak ko, tapos, ang natitira na lang doon, parang 200. 200 na lang po yung natitirang pera doon. Tapos ang ginawa ko, inalis ko lahat ng laman, binigay ko doon sa, sa envelope, tithe envelope. Tapos alam mo, after nung service, may mga nag-abot sa akin ng pera. Hindi ko inasahan yun, as in. Hindi ko inasahan yun, hindi ko in-expect yun na may magbibigay sa akin mamaya ng pera. Basta, kung magkano yung laman ng pera ko, kung magkano yung laman ng wallet ko, ibinigay ko na lahat sa Panginoon. Wala talagang pera sa akin. Kaya nga sabi ko kay Amiro kanina, nagpa-print kasi ako kay Ate Shaina. Sabi ko, wala na kasi akong pera, 50 na lang yung laman ng wallet ko ngayon. As in, 50 na lang. Saan nga rin ba galing yung 50 na yun? Kay Mami, nag-iwan siya ng 50 pesos sa wallet ko. Pero kahapon, ang laman nun, 150 at saka 200, 300. So, ang pera ko kahapon, yung 150 binigay ko kay Amiro, yung 100 nilagay ko sa YMO pledge, tapos may 200 na natitira, yun yung nilagay ko doon sa tithe envelope. In short, walang natira sa akin. Pero ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, yung mga daladalahin natin, yung mga kalungkutan natin, yung mga problema natin, isurrender natin lahat sa Lord, wag sa ibang tao, wag natin sabihin sa kapwa natin. Una natin pagsasabihan palagi mga kapatid ay ang Diyos. Sabihin natin lahat sa Kanya ng concern natin. I know God will answer your prayer. Basta magbabad lang po tayo sa salita ng Diyos. Magbabad umaga, nagbabasa po dapat tayo ng salita niya para magkaroon tayo ng encouragement. No? Tapos mananalangin tayo. Ganon din sa mga anak natin. Panalangin natin yung mga anak natin. Kasi yun lahat yun, spiritual discipline ng pananampalataya natin sa Diyos. Tapos, may opportunity mag-offer,
Wala kang pera, pero may pera ka, pero kakaunti na panggagamitin mo sana pang ulam nyo, pambili nyo ng ganun. Pero i-offer mo pa sa Lord, na nawa itanggapin ng Lord yung simpleng meron akong gift na ito, ibabalik ko sa Kanya kasi alam ko siya may-ari ng lahat ng bagay at naniniwala ako God will provide ka, mga kapatid. Sobrang amazing. 1,000. May mga nagbigay sa akin ng pera kahapon. Hindi man ganun kalaki, pero alam mong higit siya doon sa ibinigay mo sa Lord, sa ibinalik mo sa Lord. Hindi naman kailangan ng Lord ng pera eh. Magkano lang ba yung naibigay ko? 150 sa YMO pledge, tapos 200 doon sa tithe box, tithe envelope. So 300 lang yun, 350 lang yun. Pero yung binigay sa akin ng Lord sa pamamagitan ng mga tao, hanggang paglabas po namin doon sa may labasan ng church, sa may labas na, may huminto pa pumara sa akin. Nag-abot ng 1,000. Diba? Wala lang. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Buwan-buwan sinusurprise ako ng Lord. Hindi nagkukulang ang Lord sa akin. At alam ko sa inyo din po mga kapatid, hindi nagkukulang ang Lord sa inyong buhay. Alam ko po lagi may surprise ang Lord sa inyo. Alam ko po may inihanda po ang Lord sa inyo. Sabi po ng Panginoong Diyos, "For I know the plans I have for you," says the Lord sa nasa lumang tipan, 'di ba? Iba yung context doon, no? Sila po ay nasa exile. Pero higit pa doon ang mensaheng iyon ay talaga pong rumirema pa rin po sa panahon ngayon mga kapatid, nang higit pa doon sa kontekstong naroon. Na ang sinasabi ng Lord ay siya'y tapat, siya'y dakila at siya'y makapangyarihan kaysa sa ano pa mang daladalahin ng meron ka. Okay? So mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag lang basta naniniwala tayong may Diyos, kundi ipinagkakatiwala po natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. It is the act of us stopping from our own climbing, papunta doon sa pagpapahinga sa kanyang pagkapit sa atin. Kumbaga, He is in full control, no? Sabi nga, no one can snatch us out from His hand. At patungo tayo sa ating major point number 3, maiksi lang pala ang mensahe natin na ito. The purpose of gift is humility, kababaang loob. Ipinaliwanag po ni Apostol San Pablo kung bakit ganito ang disenyo ng kaligtasan. Not by works, so that no one can boast. No? Not by works, so that no one can boast. Paano na lang no kung works pala yung basihan ng salvation? Paano na lang kung ang pwede lang ma-save ay yung mga kayang mag-perform? Sino ba yung mga kayang mag-perform? Siyempre yung mga mayayaman, yung mga nagcha-charity works, yung mga nagmi-mission, medical mission, charity mission, kung ano-anong klaseng mission, feeding program. Sila lang yung maliligtas kasi sila lang yung may pang-charity, sila lang yung may pampagawa ng kung ano-ano, di ba? Buti na lang po mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng ating gawa ang kaligtasan, no? Kung pwede nating paghirapan kahit 1% lang ng ating kaligtasan, malamang habang buhay nating ipagyayabang yung 1% na yon. Buti na lang po mga kapatid, hindi ganon. But by making salvation a 100% gift, sinisigurado o sinisiguro po ng Diyos na lahat ng papuri ay mapupunta lamang sa Kanya. Diba? Napakabuti ng Lord. Alam niya kasi ang tao mayabang. Ang tao mapagmalaki. Ang tao ay, alam mo na, self-centered, egocentric. Dahil hindi mo ito pinagtrabahuhan para makuha, hindi mo rin kailangang magpakapagod para mapanatili ito. Minsan po kasi, di ba, pinapagod natin yung ating mga sarili na hanggang sa pag-maintain ng salvation, kailangan performance-based pa din. Mga kapatid, hindi natin dinidiscount yung performance, no? Sabi nga po sa James, 'di ba? Faith without action is nothing but dead, 'di ba? So ano pong ibig sabihin nun? Na sinasabi po ni Apostol Santiago na kung tunay kang nakakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoong Diyos, kung tunay kang nananampalataya sa biyaya ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at sa muling pagkabuhay niya, ang action na gagawin mo, ito yung mga good deeds, kusang lumalabas po ito. Bakit? Kasi nakaranas ka ng biyaya. Di ba? Ang taong nakaranas ng biyaya, ang taong nakaranas ng pagmamahal, automatic na po sa kanya ang pag-ibig, automatic na po sa kanya ang pagmamahal. Pero ang tao, di ba, ganun din naman sa ating buhay, araw-araw. Ang taong pinalaki sa galit at sama ng loob, di ba, ano mangyari sa kanya? Lagi din siya galit, lagi din siya sa punong-puno ng sama ng loob. Pero ang taong nakaranas ng tunay na pag-ibig at tunay na pagmamahal,
ay kaya din niyang magmahal ng lubusan at wagas sa ibang tao. Amen? Kaya mga kapatid, the heart of the gospel is a heart of love na nag-aalok ng isang unmerited gift. Hindi mo kailangang maging malinis bago ka lumapit sa krus. Okay? Kasi marami sa atin ganun eh. May mga ini-invite po ako sa church na mga friend ko din naman sila, sabi nila, ikaw na lang, hindi sa akin yung, yung born again na yan, yung church na yan. Nagpe-pray naman ako, sabi niya, nagdadasal naman ako. Hindi na ako sasama sa church. Because they think na madumi sila, hindi sila banal, hindi sila karapat-dapat, halimbawa, mabisyo sila, kumbaga kilala silang masamang tao, o kaya may mga darling sins pa sila na hindi nila maalis sa kanilang katawan, sa kanilang buhay. Sila mismo nagsasabi na, hindi ako karapat-dapat magsimba. Parang sinasabi nila na baka masunog ako sa simbahan. Mga kapatid, hindi po ganun yun. Okay? Hindi mo kailangang maging malinis. Hindi mo kailangang maging matapat. Hindi mo kailangang maging, mabait o mabuti para bago ka lumapit sa krus, sa church. Dahil, alam mo kung bakit? Ang krus mismo ni Kristo ang siyang lilinis sa iyo. Di ba? Siya mismo ang lilinis sa iyo. Mga kapatid, tandaan po natin na ang simbahan, ang church, ay parang ospital po yan. Ang mga taong malungkot, may pinagdadaanan, may mga spiritual sickness, no? Ang taong makasalanan, lahat naman tayo makasalanan eh. Dapat welcome po sa church. Kaya ang paalala po sa atin ng banal na kasulatan ay tigilan na po natin ang nakakapagod na pagtakbo sa treadmill para ma-earn po yung favor ng Diyos. No? I remember, meron ako isang kakilalang mananampalataya na, kapatid, kaya nagkasakit yan kasi hindi na siya sumisimba. Kaya siya nagkakaganyan, nagkakasira-sira yung buhay niya dahil hindi na siya sumisimba. Mga ganon. Mali po yun eh. Grabe, napaka-punitive naman po ng ating Panginoong Diyos kung ganon. Hindi po siya ganon. Hindi mo kailangan magpakahirap, magpakapagod para ma-earn po yung favor mula sa Diyos. Anong kailangan mo lang? Kailangan mo lang magpaka-humble at manampalataya sa Panginoong Jesus na siyang mayamang nagbibigay ng biyaya sa ating lahat. Let us open our hands in faith. Bago man ito sa ating pandinig o libo-libong beses na po nating narinig ito, the invitation remains. Tanggapin po natin ang kaloob, ang regalo ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat. Bakit? Bayad na po ito ni Kristo. Kailangan na lang po nating tanggapin ang kaligtasang iniaalok niya sa atin. Again, paalala po sa ating lahat, magkaiba po yung naniniwala tayong may Diyos versus ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa Diyos. No? Sabi ng Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Mayroon po tayong iisang Diyos na sinasampalatayanan. At allow me to end this in prayer, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na makapag-share po ng gospel, makapag-share po ng mabuting balita ni Kristo sa mga taong nanonood nito, Panginoon. I pray, O God, na sa mga mumunting kaparaanan na ito ay makapagbigay po kami ng encouragement na sa pamamagitan ng banal na spirito ay tumimo po ang mga mensahe mo pong ito sa ating mga kapatid na nakikinig o nanonood sa mga oras na ito, Panginoon. Sila man po ay may pinagdaraanan sa kanilang buhay, may mga problema man sila, may mga challenges, Panginoon, anumang situations naroon sila, O God. I pray na iparanas mo po sa kanila ang iyong pag-ibig. I pray, Panginoon, na ipagkatiwala din po nila ang kanilang buhay sa iyo, ang kanilang mga problema sa iyo, and all the challenges po na meron sila, mapa-relational man ito, physical, health, or financial. I pray, O God, na magkaroon po sila ng tapang na isurrender ang lahat ng ito sa iyo at ipagkatiwala ang lahat ng bagay na ito sa iyo. Na may plano po kayo, Panginoong Diyos, na kaya niyo pong ayusin ang anumang bagay, problema na mayroon kami dahil mayaman po ang inyong biyaya, ang inyong pagmamahal sa amin. At naniniwala po kami na may maganda po kayong plano sa bawat isa po sa amin lahat. And I pray, O God, na mag-minister po ang mga salita mong ito sa mga kapatid na nanonood ngayon o nakikinig sa mga oras na ito, saan mang panig sila ng mundo naroon. I pray na samahan niyo po sila sa kanilang paghahanap buhay o sa kanilang sitwasyon, sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay, sa kanilang buhay, Panginoon. I pray na mag-minister po kayo sa kanila. At sa mga kapatid na naghahanap po ng katugunan sa kanilang mga suliranin sa buhay, Panginoon, iparanas mo po sa kanila
na ang tunay na kasagutan ay sa inyo lamang po matutunghayan, Panginoon. And I pray, O God, na sa mga sandaling ito, Panginoon, na kumilos ng lumaganap ng husto ang iyong mga salita, Panginoon, hindi lang sa lugar na ito, kundi sa mas malayong dako pa, Panginoon. Maraming tao ang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. And I continue to pray, Father God, na tanggapin po at maranasan po ng bawat isa sa aming mga kapatid ang mayamang pag-ibig ng Diyos ng mga na nasa langit, ang walang hanggang biyaya at pagliligtas ng Panginoong Hesukristo at ang kapuspusan at pagsama ng banal na Espiritu Santo ay aming maranasang lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung na-bless po kayo sa sa maiksing video na ito, paki-like na rin po at mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel po na ito. At maraming salamat po. Kung nasan man kayong panig ng mundo, please comment down below. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, type nyo po dyan kung nasan kayo. Nasa Baguio ba kayo, Luzon, Visayas, or Mindanao, paki-type na lang din po dyan sa baba. At kung meron po kayong mga pa-shoutout, paki-comment down below na din po. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.